vlog is maging masaya na lang tayo bawat isa. Kung ako nga naka-move on na at wala na akong pakialam sa mga past friends ko and past mga ibang tao na naging parte ng buhay ko is tapos na 'yon. So, this is me. In reality, prangka po talaga ako. Tahimik lang akong tao. Hindi ako yung masyadong nanja-judge agad. So, iba po kasi yung nasasabi sa totoong pangyayari. So, ayan guys. Bilang isang totoong tao, ayan, magpakatotoo tayo, okay? At hindi natin kailangan magpa-victim, guys. Hindi natin kailangan yun. Alam niyo yun sa sarili niyo. Di ba? Oh. Sino ang laging nagkakos ng away? Siya yung laging masyado maputak sa social media. Sino yung unang nagkakos ng gulo? Siya yung laging gumagawa ng issue sa ibang tao, nirarant ka at kung ano-ano sinasabi. Okay? So, paano ko yung nasabi, guys? So, ako kasi, hindi ako masyado naniniwala na. Siyempre, ang ibang tao kasi na sinisiraan ka, may dagdag bawas na yon. So, ako kasi, for my confirmation, kinakaibigan ko yung taong yon para malaman ko if totoo yung sinasabi ng iba tungkol sa kanya. So, ako naman, guys, is meron din naman ako nasasagap about sa kanya na may totoo din naman yung sinasabi ng ibang tao sa kanya. Bakit kamo? Kasi iba po kasi yung nilalaman ng kwento mo sa totoong nakikita ng tao. Ang attitude means nakikita po yan sa panglabas at saka sa pangloob. Paano mo yung malalaman? Kapag nakasama mo siya in personal, hindi sa social media. Sa social media, within chat or call and text, wala mangyayari dyan. Hindi mo ma-assure kung niloloko ka ba or pinagtitripan ka lang. Dahil boring lang isang tao or what. Diba? So, ang ano natin is, kaibiganin muna natin yung tao. Doon ka naman maniniwala if totoo ba yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. So, ako yung tipo ng tao na sa una pa lang, hindi ako nanghuhusga. Kung bakit po maraming nangaaway sa akin dahil lahat ng katotohanan ay alam ko yan. At nasa akin yung mga ebidensya. Okay? Hindi kasi ako basta-basta naniniwala sa mga on chat or on call or whatever text. Sabihin natin, nagbibigay in person. Mabait in person. Pero may conclusion doon, yung parang secret offense. Okay? Alam mo yung secret offense means, kung ano yung ginagawa sa akin na pagpapasalamat ko sa kanya, ganun din yung ginagawa niya sa ibang tao. But, ang masaklap doon, kapag sinabi na mahal kita, at sinabi mo rin yun sa ibang tao, na mahal mo sila, anong tawag doon? Diba? Offense na yon, offense. Medyo cut off na ako doon. Yung nalaman ko lahat ng yon is, na-realize ko na hindi lang pala ako yung niloloko. Okay? Tahimik lang akong tao pero nalalaman ko talaga. So, I'm not judgmental. Malalaman nyo yan kung sino ang isang tao kapag ka nakaharap nyo na at nakausap in personal. At hindi po kasi ako yung tipo ng tao na naniniwala agad. Siyempre, nung una naman, kailangan ko rin naman pakisamahan ng tao. Pag sinabi niya sa akin, I love you, mahal kita, or what, okay, papakinggan kita, pero may gap pa rin doon na totoo kaya yung sinasabi niya nito or hindi. Diba? Kasi yung nagaganap na iba yung caption na ipinaparating sa iba't ibang account, and then syempre nababahiran ako ng kung ano-anong issue. Okay? So, iba po kasi talaga yung totoong nagmamahal. If you love one person, magi-stick ka dun, guys. Magpapakatotoo ka sa kanya. Hindi lang ako. Tapos, may iba pang sasabihan. Yung parang nagloloko ka na lang. Pero, obviously, nalalaman ko rin lahat. So, parang cut na ako doon. What more kung siya yung mapangasawa ko? Di lugi naman ako, guys. Ako lalong masasaktan. Kaya, God is good all the time kung bakit hindi ko siya napangasawa dahil ganun ang ugali niya. Mapanakit siya. Kaya nga, siya na rin mismo nagsabi sa sarili niya na masisira ang buhay mo, di ba? Yun yung laging nasasabi niya. So, and ano naman, doon naman ako naniwala sa kanya. Talagang masisira talaga yung buhay ko sa kanya dahil ang galing niya talaga mag-manipulate. Minahal ko naman siya, but in the end, kalagitnaan na rin yun ng year, basta taon na rin yung kalagitnaan na na-realize ko na
hindi pala patas. Kasi pinagtitripan ako. So, edi yung pinagtitripan niya ako, okay, sige, magiging friendship kita sa Facebook. Mas friendship ka sa Facebook, ganyan. Kasi alam ko na naman din yung katotohanan. Well, I don't judge. Nasa sa inyo yan at nakikita nyo naman na kung sino ang pa-victim sa aming dalawa. Okay? Kasi alam ng buong tao na kasal ako at I am married. Okay? Masaya ako sa husband ko. Nasa sa inyo yan kung ano iisipin nyo sa akin at nasa sa inyo lang kung ano iisipin nyo sa kanya. So, nakakaalam lang talaga ng buong pangyayari is dito sa lugar ko. Okay? Ang masasabi ko lang is thank you so much mga taong tapat sa akin. At alam nyo at kilala nyo naman na ako, hindi ako yung basta-basta nagrarant hanggat wala akong ebidensya. But more, I have more evidence. Kaya ayan, sabihan nyo na ako pa-victim guys. Pero sa caption pala na kwento mo sa ibang tao is nalalaman na din ang buong katotohanan. So, you know me better when you approach me better. Okay, kapag in-approach mo akong maayos, diba? Pero kung siraulo ka, kung gago ka sa akin, okay, kung gago at siraulo ka sa akin, hindi ako pa rin nan-judge. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako yung, kaya nga, I'm always fresh and my mind is always positive thinking kasi nga, hindi ako yung masyadong palaisip. Diba? Ginagaya ko na lang sila, sige, rant mo ako, nasa akin, ibabato ko lahat ng mga totoong pangyayari na ginagawa mo sa akin. Okay? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, alam mo na yon. Okay? Kasi ako, okay ako, wala akong tinatapakan na tao. At God is good all the time kung bakit ako lagi inilalayo sa Kanya. Dahil nga ganun siya. Okay? God is good.